Hay, ganito na lang palagi. Dadalo ako at aalis sa pulong ng walang nakakausap. Bakit ganun? Parang lahat sa Cabrera may kakakaibigan. May kanya-kanyang grupo. Pero ako, wala. Papapakiramdam ko parang nag-iisa ako. Siguro nga ako ang may diferensya. Kaya ayaw nila sa akin. Ha? Ma? Mauna na po akong umuwi sa inyo. Mukhang matatagalan pa po ata kayo. Ganun ba, anak? Set lang kami ng schedule ni Brother Santiago para makasama ako sa return visit niya. Bakit, Jason? Masama ba ang pakiramdam mo, anak? Ay, hindi naman po, Mama. Gusto ko lang pong matulog ng maaga. Siguro, napagod sa school at pulong kanina. Malapit lang naman po ang bahay natin, Mama. Kaya ko na pong umuwi mag-isa. Ganun ba? Mabuti pa, sabayan kita. Dear, mauna kami ni Jason ha? Antayin na lang kita sa bahay. Sige, dear. Mabuti pa nga. Uuwi na rin ako pagkatapos namin mag-usap ni Brother Santiago tungkol sa pag-RB. Ingat kayo. Jason, anak, inumin mo muna itong gatas bago ka umakyat sa kwarto mo. Mas maganda ang tulog mo mamaya kung nakainom ka ng gatas. Ay, sige po. Salamat, Ma. You're welcome. Okay lang bang may itanong si Mama? Oo naman po, Mama. Anak, napansin kong ang tahimik mo bago at pagkatapos ng pulong. Medyo madalas na kita napapansin na nag-iisa sa upuan mo habang hinihintay mo kami ng papa mo na umuwi galing Kingdom Hall. May problema ba, anak? Alam mo, pwede mong sabihin kahit ano. Sa amin ng papa mo. Ma? Nalulungkot po ako. Tuwing dadalo ko sa pulong, pakiramdam ko, wala akong kaibigan. Lahat sila na teenager, may kausap. Pero ako, walang kakwentuhan. Tingin ko ayaw nila sa akin. Ako naman, sobrang nahiya at natatakot na lumapit sa iba. Pero gusto ko sana, Ma, gusto ko sana may kaibigan sa kongregasyon. Naiintindihan ko. Kaya pala ganun ang kilos mo. Salamat at nagsabi ka kay Mama. Tutulungan ka namin ni Papa mo ha. Babanggitin ko ito pagdating ni Papa mo mamaya. Lagi mong tatandaan na lagi kaming nasa tabi mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Pero, ngayong gabi, magpahinga ka muna ng maaga at bukas, mag-usap ulit tayo kasama si Papa mo. Sige po. Good night, Ma. Good night din, anak. Anong nangyari?
Bakit ka umiiyak, dear? Dumating na yung kinatatakutan ko, dear. Sabi ko na nga ba may epekto sa anak natin. Si Jason, ang nangyari sa kanya nung nakaraang taon. Last year, nung malaman nating binubuli ang anak natin sa school? Oo, 2 taon nang pambubuli sa kanya ng mga maigang sa school nila. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi madaling makalimutan ng anak natin ng ganong bagay. Anong ibig mong sabihin? Di ba nagpapatherapy siya ngayon? Dahil medyo utal-utal siyang magsalita? Dahil sa nangyaring trauma? Bakit? Ano pa bang nangyayari kay Jason? Tanggap ko yun, dear. Na parte ng pag-recover niya ang medyo utal-utal niyang pagsasalita. Pero, ang makitang nahihirapang lumapit at makipagkaibigan ng anak natin, kahit sa kakongregasyon, at maramdamang wala siyang kaibigan, di ko na yata kaya yun. Bakit mo naman nasabi yan, dear? Sabi ni Jason kanina, lagi siyang mag-isa bago at pagkatapos ng pulong. Nahihiya at natatakot siyang lumapit sa mga kapatid. Naaalala ko tuloy kung paano sinaktan at binuli ang anak natin. Parang bumabalik ang lahat ng yun sa akin. Frank, talaga naawa sa anak natin. Naintindihan ko, dear. Ako rin naman ay nasasaktan para sa anak natin. Pero, mas masasaktan tayo kung babalikan natin yung mga nangyari noong nakarang taon. Gusto kong pag-isipan natin kung paano natin matutulungan ang ating anak sa lalong madaling panahon. Ngayong gabi, mag-research ako sa Watchtower Library at sa Biblia para makapagpayo kay Jason bukas. Gusto ko yan, para maabot natin ang puso niya. Tama ka. Pero, syempre, magpahinga ka muna. Bukas, pag-usapan natin ang pwede nating gawin sa problema natin. Dear, pray muna tayo at humingi ng tulong sa Diyos na Jehovah. Jason, anak, salamat kasi sinabi mo sa amin ng mama mo ang nararamdaman mo at ang mga inaalala mo tungkol sa paghahanap ng mga kaibigan sa kongregasyon. Gusto ka naming tulungan sa abot namin makakaya. Oo, tama si Papa mo. Hayaan mo kaming subukang makatulong sa iyo, ha? Sige po. Makikinig naman po ako. Makakatulong sa atin ang Biblia. Ang Diyos na Jehovah ang pinakamalapit nating kaibigan, siyempre. Pero, may tumulad sa Kanya at nagawang makipagkaibigan sa lahat ng uri ng tao habang nasa lupa siya. Kilala mo ba siya, anak? Si Jesus po ba, Papa? Very good. Tama ang sagot mo. I-review natin ang 5 kwento tungkol sa Panginoong Hesus. Una, ay noong makipagkaibigan si Jesus, kahit sa mga bata. Buhay at tunay ka, ang may lalang sa amin, at ang tanging Diyos namin, Jehovah yung ngalan, isang karangalan, tawagin na yung bayan, ihahayag sa
po makita ang dakilang guro. Ayun, nandun ang dakilang guro. Pumunta tayo. Sarah, gusto ko na makita ang dakilang guro. Sige, sama kami. Mga bata, saan kayo pupunta? Naku! Huwag nyo nang kulitin ang dakilang guro. Marami siyang ginagawang importante. Hayaan ninyong lumapit ang mga bata. Huwag ninyo silang tangkaing pigilan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nauukol sa mga tulad nito. Halika kayo, mga bata. Jason, anak, bakit kaya nakipagkaibigan pa si Jesus sa mga bata? Kasi po, hindi naman siya namimili ng kakausapin kahit mga bata pa yun at para na rin maturuan sila tungkol kay Jehovah. Tama ka. Meron siyang magiliw na pagmamahal sa mga bata at talagang hindi siya namimili ng kakausapin. Dear, may naalala ka bang nilapitan ni Jesus kahit may malubhang sakit pa? Oo naman. Yung babaeng 12 taon nang inaagasan ng dugo, kinausap rin iyon ni Jesus. Tama, ma. At yung lalaking kitamin po, Papa, nilapitan at tinawakan pa siya ng Panginoong Hesus. Tama ang mga sagot ninyo. Balikan ulit natin ang mga kwento ng ilan sa mga taong may malubhang sakit pero nilapitan ng Panginoong Hesus. Ang babaeng inaagasan ng dugo at ang lalaking ketongin. Naku, ang daming tao. Lahat marahil ang taga-Capernaum. Gustong makita ang dakilang guro. Ay, sino nga ba ako para paglaanan niya ng panahon? 12 taon na akong inaagasan ng dugo. Hindi ako mapagaling ng iba't ibang manggagamot. Naubos ko na rin ang lahat ng mga pag-aari ko sa pagpapagamot. Pero lumalala lang ang sakit ko. Paano kaya ako makalalapit sa dakilang guro? Ako na maruming babae kung may turing ng kautusan. Susubukan kong makalapit. Kung mahihipo ko, kahit man lang ang kanyang panlabas na kasuotan, ay gagaling ako. Sino ang humipo sa aking panlabas na kasuotan? Guro, nakikita mong sumisiksik sa iyo ang pulutong at sinasabi mo bang sino ang humipo sa akin? Panginoon! Panginoon, patawad po! Patawad po! Nagkamali ako. Sinadya kong hawakan ang inyong panlabas na kasuotan para gumaling ang aking sakit. 12 taon na akong inaagasan ng dugo. Wala akong makuhang lunas sa mahabang panahon na iyon. Ako na ang pinakamarumi sa lahat ng mga babae. Hanggang sa mahito ko ang inyong panlabas na kasuotan, naramdaman kong natuyo ang pagbukal ng aking dugo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa at magkaroon ka ng mabuting kalusugan mula sa iyong nakapipighating sakit.
Marumi. Marumi ako. Buong buhay ko, sinasalot na ako ng ketong na ito. Kailan kaya darating ang kapahingahan ko? Ang dakilang guro. Papalapit ang dakilang guro. Ano? Tama bang naririnig ko? Nasa Galilea ang dakilang guro? Gusto ko siyang makita. Pero, paano mangyayari iyon? Puno ako ng ketong. Kahit na, pagkakataon ko na ito. Panginoon, kung ibig mo lamang, mapalilinis mo ako. Ibig ko, luminis ka. Gumaling na ako dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming salamat. Maraming salamat. Tiyakin mong huwag sabihin ito sa kanino man. Hindi na ako marumi. Hindi na ako marumi. Gumaling na ako sa wakas. Na-imagine ko po, Papa, ang masasayang mga kwentong ito noong pinagaling ni Jesus ang mga may sakit. Lahat talaga ng sakit, kayang alisin ni Jehovah. Tama ka, anak. Pero hindi lang mga bata, mga babae at lalaki na may sakit ang nilapitan ni Jesus. Kwento ko naman sa iyo ang isang dukhang babaeng balo na pinahalagahan din ni Jesus. Gustong-gusto ko talagang tumulong sa mga gawaing templo, kaya marami akong ibinibigay na pilak na denaryo para magamit dito. Kaibigan, ako rin naman ay lalong nag-aalala para sa mga gastusin dito sa templo. Kaya nais kong higitan ang mga hinulog mo. Magbibigay ako ng mga pilak na drakma at pilak na mga siklo na galing pa sa Palestina para makatulong sa templo. Mahusay, kaibigan. Talagang matulungin ka. Pareho tayong mabait at matulungin sa iba. Hay, mabuti na lang at nakarating na rin ako sa templo. Habang tumatagal, parang mas nahihirapan na akong maglakad, mabuti. Pero masaya pa rin ako ang makapagbibigay para kay Jehovah. Naku, 2 tansong lepta na lang ang maihulog ko po, Diyos na Jehovah. Pero masaya pa rin akong magbigay para sa bahay ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang babaeng balo na ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat niya mga naghuhulog ng salapi sa mga kabangyaman, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang labis, ngunit siya, mula sa kanyang kakapusan, ay naghulog ng lahat ng taglay niya, ang kanyang buong kabubuhay. Nakakatawa naman po, Papa.
na napapansin ng Panginoong Hesus ang pagsisikap ng babaeng balo. At ipinakita nito, anak, ang pagpapahalaga din ni Jehovah kahit sa waring maliliit na bagay na ginagawa natin sa kongregasyon. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamagandang katangian ng isang kaibigan? Balikan natin ang tagpo noong dadakpin na ng mga kaaway ang Panginoong Hesus. Ang sino mang halikan ko, siya iyon. Dakpin ninyo siya. Magandang araw sa iyo, Rabbi. Judas, pinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamagitan ng isang halik? Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na Nazareno. Ako nga siya. Ano? Siya daw yun? Oo, inamin niyang siya nga si Jesus. Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na Nazareno. Sinabi ko sa inyo na ako nga siya. Sa makatuwid, kung ako nga ang hinahanap ninyo, hayaan niyong umalis ang mga taong ito. Sige, hindi namin gagalawin ang iyong mga alagad. Ito ay para matupad ang salita. Sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko naiwala ang kahit isa man. Anak, anong katangian ng isang kaibigan ang ipinakita ni Jesus? Tapat siya at mapagsakripisyo po, Papa. Tama ka, anak, at alam kong tapat at handa ka rin magsakripisyo bilang isang kaibigan. Dati na namin nakikita mga katangiang iyon sa iyo bago pa man mangyari ang mga naranasan mo nung 1 taon. Oo nga, anak. Alam kong mahirap makalimutan ka agad ang mga ginawa sa iyo noon. Pero ikaw pa rin ang anak namin na masayahin. Mahal mo si Jehovah at alam kong magiging mabuti kang kaibigan sa iba. Gusto ko po talagang magkaroon ulit ng kaibigan sa kongregasyon. Pero naiiya ako. Kasi utal-utal ako kung magsalita at talagang kinakabahan po ako. Naintindihan ka namin at handa ka namin tulungan, anak. Gaya ng Panginoong Hesus, lahat ng mga kapatid sa kongregasyon, sila man ay bata, may edad na, may kapansanan, o sakit, o anumang kalagayan sa buhay. Pwede nating lapitan at maging kaibigan. Kahit maliliit na hakbang muna ang gawin natin. Halimbawa, sa susunod na pulong, kahit isa sa mga kapatid lang anak, subukan mo lang na lumapit at makipagkaibigan. Sa kongregasyon lang kasi tayo makakahanap ng mga tunay na kaibigan. Okay ba sa iyo yun, anak? Sige po, sa susunod na pulong, magpipray muna po ako at susubukan lumapit sa iba. Tama ang gagawin mo, anak. Naku, masayang-masaya kami ni Papa mo. Salamat sa pagsisikap mo, anak. Magpasalamat tayo kay Jehovah sa panalangin. Ang may lalang sa amin.
Pinangyayari mo ang anumang naisin nang matupad layunin. Jehovah iyong ngalan at mga saksi mo ipinangalan sa amin at karangalan namin. Dalhin ang ngalan mo. Jason, anak, anytime na ready kang lumapit, kahit sa isa sa mga kapatid, nandito lang kami para sa'yo. Salamat po, Mama, Papa. Katapos ko pong mag-pray kanina, mas malakas ang loob ko po ngayon. Si Jonathan po. Narinig kong namatay ang lola niya. Nalapit ako para makiramay po. Mahusay, anak. Sige, kaya mo yan. Jonathan, nakikiramay ako sa iyo at sa pamilya mo. Kamusta ka na? Salamat sa pakikiramay, Jason. Eto, nalulungkot talaga ako. Naiintindihan kita. Naranasan ko rin iyan nang mamatay ang lola ko. Mga 3 taon na ang lumipas.